Alam nyo, may napansin akong kakaiba tungkol sa ating mga Pilipino. Tawag ko rito is the Filipino paradox. Ito yun. Kapag ang Pilipino nagpunta sa Japan, nagiging world class. Pag nagpunta sa Singapore, world class. Kapag nasa Australia, world class. Pag nasa Amerika, universal class. Kapag nasa Middle East, pinagkakatiwalaan. Pag nasa Europe, hinahanap. Kung minsan nga, pinag-aagawan pa ng ibang kumpanya. Kasi alam nila, kapag Pilipino ang empleyado, masipag, madiskarte, at may malasakit. Pero ang tanong ko, bakit pag uwi natin sa Pilipinas, ano nangyayari? Bakit parang nawawala ang kumpiyansa natin? Bakit parang bigla nating sinasabi, hanggang dito na lang tayo? Hindi ako naniniwala dun eh. Hindi ako naniniwala na ang talent nating mga Pinoy is gumagana lang kapag nasa abroad tayo. Naniniwala ako na kapag binigyan natin ng tamang sistema, ang Pilipino ang isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Totoo yan eh. At alam niyo kung bakit sigurado ako? Because I saw it firsthand. Hindi lang 10 beses, daang-daang beses. May mga factory worker na napuntahan ko sa iba't ibang bansa. Alam nyo, ano nakakagulat? Minsan ang supervisor, Pilipino. Quality control, Filipino. Maintenance engineer, Pinoy. Production manager, Pinoy. At habang naglalakad ako sa loob ng factory, papaisip ako, kung kaya nilang patakboy ng factory na ito, ang may-ari, Kano, Australiano, kung sino man, bakit wala tayong mas maraming ganitong factory sa bansa natin? Hindi ba mas masarap kung ang husay na yun dito natin pinapakinabangan? May kasabihan nga, the grass is greener on the other side. Pero sa tingin ko, hindi greener ang damo doon. Mas inaalagaan lang ang damo. At pareho lang yan sa bansa. Hindi yumayaman ng isang bansa dahil maswerte. Guys, walang ganun. Yumayaman ng isang bansa dahil araw-araw, taon-taon, inaalagaan nila ang direksyon nila. Minsan may nagsasabi sa akin, Panda, imposible yan. Wala tayong pag-asa maging manufacturing country. Wala yan, malabo yan. Isang ngumingiti na lang ako eh. Kasi noong araw, may nagsabi rin na imposible magkaroon ng Koreanong kotse. Naalala nyo ba? Noong mga 80s at 90s, maraming nagtatawanan sa Hyundai at Kia. Yung mga dumating sa Pilipinas na hindi mo malaman kung paano kabaong. Ngayon, sila ang gumagawa ng ilan sa pinakamagandang sasakyan sa buong mundo. May nagsabi ring imposible ang China. Hanggang ngayon, bulok yan, China yan. Ngayon, tingnan nyo, di lang sila gumagawa ng kotse. Sila ang nangunguna sa electric vehicles, baterya at bagong teknolohiya. Pati yung lancha na folding pag bumabaha para mag-rescue ng mga estudyante na trap sa isang building, sila meron. Anong pinagkaiba nila? Hindi sila mas matalino kaysa sa Pilipino. Hindi sila mas masipag kaysa sa Pinoy. Pero meron silang isang bagay na kailangan din nating pag-usayan. Yung long-term thinking. Guys, girls, hindi sila nag-iisip para sa susunod na eleksyon. Nag-iisip sila para sa susunod na generation. At sa tingin ko, yan ang isa sa pinakamahalagang aral. Alam niyo kung ano ang pinakamahal na produkto sa Pilipinas? Guys, hindi Ferrari, hindi Richard Mille, hindi Rolex, hindi bahay. Ang pinakamahal na produkto na meron tayo sa Pilipinas ay yung nasasayang na potensyal ng Pilipino. Sipin nyo, ilang batang engineer ang magaling, pero napipilitan mag-abroad. Ilang technician na kayang gumawa ng world-class na produkto, pero walang factory dito na mapasukan. Kung meron man, hirap din mag-hire dahil napakataas ng operating cost. Ilang inventor, ilang entrepreneur, ilang skilled workers ang nawawala sa atin bawat taon. Hindi lang sila umaalis. Kasama nilang umaalis ang karanasan, kaalaman, ideas, at mga pangarap. At kapag ang isang bansa ay paulit-ulit na nag-i-export ng pinakamagaling nitong tao, habang umaangkat ng karamihan sa mga produktong ginagamit nito, kailangan natin itanong, may mas magandang paraan ba? Sa tingin ko meron eh. Pero gusto ko maging malinaw. Hindi ko sinasabing mali ang mga ibang bansa. Marami sa ating OFWs ang tunay na bayani. Dahil sa kanila, nakakapag-aral ang mga anak, nakakapagpatayo ng bahay ang mga pamilya, nabubuhay ang maraming pangarap. Ang punto ko ay hindi huwag kayong umalis. Ang punto ko ay sana someday ang pag-alis ay maging pagpili, hindi pangangailangan, na ang isang Pilipino ay pwedeng manatili sa bansa. Hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil narito din ang opportunity. Hindi ba yun ang mas magandang kwento? Kaya kapag tinanong niyo ako,
Panda, bakit ka ba obsessed sa manufacturing? Bakit ba lagi mong pinag-uusapan yung transportation, logistics, infrastructure na yan? Guys, simple lang sagot ko. Hindi ako obsessed sa mga factory. Obsessed ako sa opportunity. Kasi sa bawat maayos na daan, may negosyong uunlad. Sa bawat modern na port, may produktong mas madaling maipadala sa ibang bansa. Sa bawat mahusay na railway, may mga komodidad na lalago. Sa bawat bagong factory, may libo-libong families na magkakaroon ng pag-asa. Hindi semento ang binubuo natin, hindi bakal, hindi makina kinabukasan. I guess mahalaga ang usapan nito ng Sunday morning. No? Hindi lang para sa mga negosyante, guys. Hindi lang para sa gobyerno. Hindi lang para sa industriya ng sasakyan. Kundi para sa bawat kababayan natin na gusto lang ng isang simpleng bagay. Isang mas magandang kinabukasan. And you know, naniniwala pa rin ako, hindi pa huli lahat eh. Hindi pa tapos ang kwento ng bansa natin. Sa tingin ko, nasa umpisa pa lang tayo eh. At ang susunod na kabanata, nasa kamay natin.